What's up mga kaklistates, me again Patrick Patricio. So for today's video guys ay makikita nyo sa inyong harapan ang ating Trinx na 26er. So okay, ipapakilala ko sa inyo ang ating Trinx K026 Striker. So let's go. So ayun na nga at nakita nyo sa inyong harapan ang 26er natin na si Trinx. So nandito tayo ngayon sa Vermosa at nagkonting laps tayo. So minsan-minsan so nilalaps ko din yung Trinx natin. Okay, so ibabike check na natin siya ngayon guys. So yun ang purpose niyan sa itong video na to. Okay, so simulan na natin dito sa kanyang frame. So andyan nakalagay yung brand niya, Trinx. Yan, K026 tapos Striker. So okay naman yung dito niya, medyo rounded, tapos dito medyo ano siya, medyo patusok yung dito niya. Okay, so made of steel pala siya guys. So ito yung magnet natin. Yan. So ito palang frame niya is bakal. Okay, tapos lahat ng mga ano niya is external yung mga casing niya, FD, RD, yung preno. Yan, okay. So mabilis lang tong ibabike check natin. Tapos ito tapered na din siya yung dito sa tawag dyan yung head tube. Yan, so tapered na din yan. Okay, tapos naman so meron siyang battle cage dito, tapos man dito yung kabitan ng FD nya dito sa frame nya. Okay, tapos punta naman tayo dito sa kanyang puan. So ito yung stock ng Trinx natin. So syempre itong seat post bakal pa din yan, maliban dito sa yung seat clamp niya, alloy naman siya. So itong fender is separate ko naman binili yan. So almost stock dito yung strings natin, almost stock yan. So ang main na pinalit ko dyan is malalaman nyo mamaya. Okay, so ito naman tayo dito sa kanyang gulong. So ang brand ng gulong niya is CST Sport. Tapos yung dito yung rim niya is yung Striker, which is yung model ng bike, aluminum yan. Tapos ito yung rayos niya, bakal siya guys, bakal. Okay, so pares na siya dun sa sa harapan, ganoon din yung so 32 holes din pala siya guys. So binilang ko siya kanina. Ayan, so hindi ko pala yung no. Check natin yung itong hubs niya. Ay bakal din, dumikit. Okay, so okay, nasa naman tayo, may dumaan kasi, so nahihiya kasi ako. Okay, tapos ito na yung hindi pa pala siya quick release, no. So ayan pa siya, naka bolt type ba siya, ganun ba yung tawag doon. So ayan, so ganyan naman talaga pag mga budget bike. Okay, tapos ito nasabanggit ko na nga na bakal siya. Tapos ito mamaya na yung sa drivetrain natin. Okay, tapos ayan, dito punta tayo ngayon sa fork. So itong fork nya is bakal din, stock din to ni Trinx. Yan, so yung travel nya is 100 mm. So yan, bakal yan. So yung, kumbaga yan yung coil type o yung spring, mayroon pa siyang spring sa loob. Okay, tapos ito din yung sa gulong nya, pares din naman yung sa likod, yung nabanggit ko kanina. Okay, tapos dito naman tayo sa taas nya. Okay, ang tawag dito yung cockpit area. So dito naman yung handlebar nya is bakal din. So yan, makikita nyo yung sizing dyan, 31.8 yan dyan, may nakasulat yan dyan. Okay, meron yan dyan, 31.8. So yan yung brand nya, Trinx din, so bakal. Okay, so ito yung isa sa mga pinalitan ko, yung Trinx natin, itong handlebar at yung meron na siyang bar end dito. Okay, so ito namang stem nya, tingnan natin. Alloy siya. So ano bang haba nito? So sinukat ko siya kanina isa 95 mm yung dito nya. Okay, tapos wala siyang degree, straight lang siya. Tapos ayan, so ito yung sa
sa bearing niya. Ang bearing nito is a ball bearing pa eh. Ball bearing pa yung mga ganyan. So sa budget bike is ball bearing pa yung nasa loob niyan. Okay, so ayan, so pupunta na nga tayo ngayon sa kanyang drivetrain. So ito pala yung drivetrain natin. Okay, so stock din siya ng trinks. Ito, dito mo tayo sa crankset. Yan, ano man tawag dito, crank arm, yun. Yan, bakal din siya. Tapos yung pedal nya hard plastic stock. Tapos 3x pala siya mga kaklista, no? Okay, 3 chain ring siya, kaya siya meron siyang FD. So hindi ko na alam kung ano yung ilang tooth yung bawat chain ring niya eh. Okay, so dito tayo sa FD nya. Ay, yung haba pala nito is tawag dito 170mm. Tapos yung itong pedal is ball bearing pa din yan, stock. So dito tayo sa FD nya. Ayan, as you can see, nakalagay naman Shimano Tourney TZ. So ito yung FD natin. Tapos ito yung shifter ng FD. So yan yung mga stock nya. Okay, so ito yung mga housing nya. Yan. Tapos dito tayo sa chain. Yung chain nya stock din. Hindi ko lang mabasa yung ano nya, pero nakalagay sa kanya parang Mava, parang ganun eh. So ito yung stock nya. So yung pagbili ko, so ito na yung ano nya, yung chain nya. Pasensya na guys kung medyo makalawang So nakita nyo naman yung previous video ko kung paano ko siya, so nilinis ko naman to. Okay, so nag-uulan lang kasi, kaya ganun na ano sa bahay nababasa. So anyway, so yun nga, at nabanggit ko na to, no, na hindi pa siya quick release, pero yung sa harapan quick release na yan. Quick release yung sa harapan yan. Okay, so ayan. Tapos itong RD natin is ganun din, Shimano Tourney TZ. Okay, so parang ito yung pinaka mababang ano ng ano sa Shimano sa RD, yung Tourney. So sa pagkakalam ko lang yan guys kumbaga siya yung pinaka sa mababa sa mga budget bike. So anyway, sa performance naman is okay siya. So matagal na to sa akin eh. Ilang years na ba to? Going 3 years na. Okay, so di naman ako binigyan ng problema nitong Shimano Tourney natin. Okay, so goods na goods pa din. So ayun na nga, tapos nakalagay dyan is 6 speed, pero itong ano natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 speed. So okay naman siya, nakakaangat naman siya dito. So alam ko ang kinakarry nito 6 to 8 or 6 hanggang 7 lang. So comment nyo lang sa baba kung tama yung nabanggit ko. Okay, so syempre ito yung ang tawag doon, yung shifter nya. Okay, yung shifter ng RD natin. So ang brand nyo din syempre Shimano SIS Index. So sa pagkakalam po yung meaning ng SIS, Shimano Index System. So paki-comment na lang sa baba kung mali ako or ilalagay ko na nyo sa screen. Okay, so yun lang ang aking nakikita dito. So yung sinasabi ko palang main na pinalitan ko dito sa aking bisikleta ay ito, yung brake nya. So yung brake nya ay yung hydraulic na. So dati siyang naka-mechanical brake. So kung nakita niyo yung previous video ko na tangke, pinilitan ko siya ng tangke nun. Okay, pero hindi ko siya naanuhan hindi ko na siya na-videohan kung paano ko na-install yung tangke, yung pagpalit ng Tektro. Yun, so nag-mechanical ako, tapos merong tangke na brand na hydraulic, tapos pinalitan ko nitong Tektro. So makikita nyo yan, video na yan sa mga previous vlogs natin. Okay, yan, tapos yan yung hydraulic natin. Yan, harap likod na yan, Tektro ang brand yan, galing yan doon sa Trek natin. Okay, tapos yung caliper nya syempre yun na din yun, yung rotor nya is yung 160mm, tsaka yung caliper nya na Tektro. So ayun, yun lang naman yung mga main na pinalitan ko sa kanya, yung hydraulic brake. So ayan, harap likod yan. So yan ang pinaka main na pinalitan ko sa kanya, maliban dito sa mga handle grips,
tsaka yung bar end. So yan lang yung main na kumbaga yung major na pinalitan ko for safety. Okay, so sa timbang nito guys ay hindi ko pa natimbang to kasi. So sa mga susunod na videos na lang guys. So ano na to may kabigatan din kasi most of the material nito is made of steel siya. So bakal. So ito bakal din yan, yung mga hubs nya. Ito nga pala guys, sa threaded type to thread type pa tong ano nya, yung sa hubs nya. Okay, so soon. Ayan. Okay, so may dumaan lang sa likod natin. Nahiya ako. So yun lang mga kaklista, no. So soon makikita nyo to na bala ko kasi siyang i-upgrade paunti-unti. So sa mga susunod na videos makikita nyo yan kung ano yung mga pwede kong i-upgrade dito. Okay, so yun lang mga kaklista. At pinakilala ko lang sa inyo yung ating 26er na bike na si Trinx K026 Striker. Okay, so yun lang mga kaklista. At sa mga susunod na videos unti-unti nating i-upgrade natin to. Okay, so hindi naman siya super upgrade tama lang. Okay, so yun lang mga kaklista. Maraming salamat sa panonood nyo. At magla-laps po na ako dito sa Vermosa. Konting laps pa. Okay, yun lang mga kaklista. Maraming salamat. God bless and ride safe. Sheesh.